Boxing updates, mga lalaban sa Thrilline Manila ngayong October 29, dumating na sila sa Pilipinas. Tulad ni Eddie Colmenares, may kartadang 11 wins, 11 KOs, may 2 talo. Ito ang mga kalaban ni Yumir Felix Marcial. Matangkad din ito mga boss at talagang matigas. Galing pa ito sa Venezuela, kaya magandang bakbakan nito kay Marcial. Dumating na rin sa Pilipinas si Fernando Toro, galing din sa Valenzuela kasama ni Colmenares. May kartadang 11 wins, 9 KOs, may 2 talo. Ito ang mga kalaban ni Marlon Tapales, kaya magandang pukpukan din ito, halatang batak sa bugbugan ng mga dayo. Dumating na rin sa Pilipinas ang apo ni Muhammad Ali na si Nico Aliwals, may kartadang 11 wins, 5 KOs, may 2 talo. Kalaban din niyang isang Thai boxer na si Kitisak Clinson. Sa ngayon magpapahinga muna sila mga boss bago isabak sa press con at sa darating na weigh-in. Ngayon pa lang mainit ng bakbakan sa Thrilline Manila, kaya kita-kita tayo sa Araneta sa October 29. Ito ay isang event sa Pilipinas na hindi dapat pinapalampas sa mundo ng boxing, lalo na kung fans ka talaga ng boxing. Kahit sinasabi nila na hindi daw sikat ang lalaban sa Thrilline Manila, pero sulit pa rin ito mga boss. Dahil binigyan ng oras ni Manny Pacquiao na gunitahin ang ika-50 years anniversary ng Thrilline Manila. Alam nyo naman kung bakit hindi kayang mag-imbita sa Pilipinas ng mga sikat na boksingero. Hindi kasi biro ang bayad sa mga sikat na boxer para lang lumaban sa Pilipinas. Malulugi lang si Manny Pacquiao ng malaking halaga dahil maglalabas lang siya ng pera na wala nang balik. Mahirap kasi magpalabas ng malalaking laban sa Pilipinas kung walang sponsor. Kaya sulit pa rin ito mga boss dahil makikita natin lahat dyan ang mga sikat na boksingero ng Pilipinas. Nandyan sila Carl Ames Martin, Marlon Tapales, Yumir Marcial at si Melvin Jerusalem. May isang writer nga na nagsabi na dapat Trip to Jerusalem umano ang title, hindi Thrilline Manila. Dahil hindi na raw dapat bigyan pa ito ng part 2. Nag-iisa lang daw kasi ang Thrilline Manila, si Muhammad Ali at si Joe Frazier. Pero sabi nga ni Nico Aliwals, isang karangalan daw sa kanya na mapalaban sa ika-50 anniversary ng Thrilline Manila, kung saan lumaban dati ang lolo niya at ngayon siya naman ang lalaban sa ring. Mas mararamdaman daw niya ang pagiging greatness ng lolo niya na si Muhammad Ali kapag lumaban na ito sa gitna ng ring. Kaya malaki ang pasasalamat ni Nico Aliwals dahil nakasama siya ngayon sa mga lalaban. Sa iba pang balita, Jimwell Pacquiao nilabas na kung sino ang mga kalaban sa November 29. Kalaban niya si Brendan Lally. Magsisimula muna sa 4-rounder si Jimwell. Ganyan talaga ang pro debut, 4-rounder muna ang laban. Kailangan sunod-sunod ang laban ni Jimwell hanggang umabot na siya sa 10-rounder. Main event naman dyan si Elijah Pierce. Sa iba pang balita, Cuadro Alas Casimero sumalang sa timbang pero hindi pa ito final weigh-in. Kumbaga sinukat lang muna ni Casimero ang timbang niya bago sumampa sa final weigh-in. Ngayong araw na kasi ito mga boss, October 24 sa Kyrgyzstan. Ang timbang ni Casimero dito sa pinakita niya 57.7 kg. Ibig sabihin po niyan, pasok siya sa limit na 58 kg catch weight. Kaya kailangan na lang ni Casimero panatilihin yung timbang na 57.7 bago sumampa sa timbangan mamaya. Kaya walang problema sa timbang ni Casimero mamaya mga boss. Dahil ngayon pa lang 57.7 na. Ibig sabihin madali na lang makuha yung timbang niya mamaya. Kaya abangan po natin yan mga boss.